Ano ba talaga yung epekto nitong ruling ng Court of Appeals? Well, ayos lang maguluhan kasi naguluhan din kami nung una. Bakit? Because this decision is unprecedented. No? Una sa lahat, kailangan nating alalahanin na when there is already an acquittal in the regional trial court, no, it is always the case that hindi na yan pwede iakyat sa mas mataas na korte without violating the constitutional prescription against double jeopardy. Kaya kami nung una pa lamang ay nagulat na inaakyat ito sa Supreme Court, no? Sa Court of Appeals na through a petition for certiorari. Yung certiorari kasi sinasabi there is a grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. Pag sinabi mong grave abuse of discretion, ang ibig sabihin nun, napakataas na standard yan. Ibig sabihin, pwede mo sabihin, pinapakulong kita kasi pangit ka. Grave abuse of discretion yon. Walang basis. Jurisdiction. Hindi lang walang basis. Actually, minsan nga, error. Hindi mo pwede sabihin grave abuse of discretion. Nagkamali, pero hindi, the writ of certiorari will not lie. Because it's not grave abuse of discretion. It's a mere error. No? So, ibig sabihin, napakataas ng threshold when you say grave abuse of discretion. Having said that, at sinabi nila ngayon na certiorari sila, ang ina-ascribe nila, grave abuse of discretion. No? Okay, so syempre nagsagutan. No? Pagbalik nung nagsagutan kami sa Court of Appeals, yun nga, lumabas tong desisyon na to. Anong nakalagay sa desisyon? Ang nakalagay sa desisyon, null and void daw yung desisyon. Okay, so syempre una mong maiisip, null and void yung desisyon, hindi na-reverse ba yung acquittal? Pero kasi sa isang desisyon, may difference yung opinion section at yung dispositive portion, no? Yung dulo. Yung dulo. Dito parang ang sinabi is maling-mali yung pagkasulat ng opinion portion. Pero wala dun sa desisyon ng Court of Appeals na sinasabi na mali yung acquittal. Hindi rin sinasabi na hindi dapat inakwit si Laila de Lima. Hindi rin sinabi na mali yung totally mali yung reasoning ng judge. Anong sinabi? Ang sinabi, parang hindi ko nagustuhan yung the way na sinulat mo. At kailangan mo pang kompletuhin based on these guidelines. Kaya ngayon, ibabalik ko sa iyo para yung proceedings para magdesisyon ka ulit based on these guidelines. Ngayon, hindi sinabi doon na magkakaroon ulit ng proceedings para i-try si Laila de Lima. Hindi doon sinabi na si Laila de Lima ay hindi acquitted. Ibabalik para makapagdesisyon ulit yung judge based on the guidelines. So, sa aming palagay, nagkamali yung Court of Appeals. Bakit, no? Kasi hindi pa kami nakakita ng kahit anong desisyon na ang binabalik yung kaso because merong literary criticism, di ba? Yung parang ayaw ko yung pagkasulat, no? So, yun tingin namin, we think that it is a reversible error, no? Kasi parang ayaw yung pagkasulat, no? Nung tinignan naman namin, syempre, binalikan namin yung desisyon ng Regional Trial Court. Ang sabi naman ng Regional Trial Court, merong recantation. Star witness ito, si Rafael Ragos. Siya ay nagsabi na dinala niya yung pera, kaya daw there's a conspiracy to commit drug trading dahil proof beyond reasonable doubt ang kailangan dahil criminal case ito, may reasonable doubt. Ganun lang kasimple yung reasoning ni Regional Trial Court. Para sa amin, where is the grave abuse of discretion there? Because merong reasoning. Hindi nga mali yung reasoning, tama nga yung reasoning. Ang ginagawa ang sabi ng Court of Appeals, pinapakompleto niya lang. Sinasabi niya na kailangan mo sabihin kung ano ba yung testimonya exactly ni Ragos at bakit siya relevant sa elements ng crime ng case. Now, I understand that is a little bit, it makes it a little bit even more logical. But it doesn't mean that what the decision was not logical. It just makes it even more logical. Hanapin mo kung ano yung testimonya niya exactly, nandun naman talaga yun sa TSN. So nagtataka rin kami kung bakit hindi nilang nilagay ng Court of Appeals doon sa transcript of stenographic notes at keynote. Kung gusto nilang ma-quote yun, kailangan pa ibaba yung kaso sa Regional Trial Court. At saka, pwede rin namang sabihin kung bakit ito napaka-importante sa elemento ng crime, di ba? Kasi yung krimen establishes or tries to establish conspiracy. Ang sabi kasi ni Ragos, may tumawag sa akin, hindi ko alam kung sino yon.
Nagising na lang ako isang umaga, may tumatawag sa akin doon sa aking quarters, doon sa Bureau of Corrections. Pagkagising ko, meron na lang pera sa tabi ko. Siyempre, yung perang yon dinala ko kay Laila de Lima kasi inutusan ako ng anonymous phone call na tingin ko si Peter ko. Na hindi ko naman na-verify kung siya. Tapos, dati siyang NBI Assistant Director ha, tapos dati Bucor Chief. Tapos, dinala ko yung pera mismo kay Laila de Lima. Diba? The story in itself is already incredible. But, that is the only link, supposedly in that case, as to why Laila de Lima was part of a so-called drug trade. Diba? Pero sinabi ni Ragos, ang sabi ni Ragos sa witness stand, after 2.5 hours of being grilled by the prosecution, nagsinungaling ako, gumawa ako ng kwento kasi tinakot ako, tinakot ang aking pamilya ko, umiyak pa nga siya. Nag-sorry pa siya kay ma'am. At hindi siya consistent siya dun sa sinabi niyang yon. Sa buong time na 2.5 hours, maraming members of prosecution na nandoon, grill talaga siya for 2.5 hours, recross sila, at nag-rebuttal witness pa nga ang estado, hindi natinag sa testimonya si Rafael Ragos na napilitan ako dahil tinakot ako, pati pamilya ko. Tandaan mo, ang konteksto nung sinabi niyang tinakot siya is that dito na yung Malawacan yung patayan, ang estimate ng International Criminal Court, 12,000 to 30,000 ang pinatay ng mga time na yon. 66 na abogado ang kasama, 100 plus na minor de edad. So hindi unlikely yung takot niya. Kasi may basis yon. Pinapatay talaga yung mga tao at pinipersecute talaga yung mga tao. Pinakulong pa nga si Laila de Lima noong mga oras na yon. No? So malinaw sa amin na talagang may basis yung takot niya dahil nga marahas yung rehimen. So yun yung buong konteksto. So we don't think that there is a grave abuse of discretion where certiorari should have lied. That's the reason why we believe that this is a reversible error na nagkamali ang Court of Appeals, kaya kami magsasahain kami ng ang karampatang remedyo dyan. Okay. I-clarify ko lang, no? Kasi nakikita ko ginagamit din to for propaganda purposes sa mga kritiko ni Laila de Lima, in particular yung mga DDS. No? So, linawin natin 2 points. Hindi magkakaroon ng retrial. Tama? Yun ang aming basa kasi walang nakalagay doon na magkakaroon. Hindi nakalagay na remanded for retrial. Ang sabi doon, remanded for further proceedings so that the judge can decide based on the guidelines set in this decision. So yung proceedings hindi ibig sabihin retrial yan? Hindi retrial kasi paano mo pa i-retry nag-rest na yung prosecution. Hindi naman sinabing hindi acquitted si Laila de Lima. Yung demurrer na grant na. Nag-demurrer evidence kami, nag-grant na. So ano pa yung further proceedings? Any promulgation of judgment na lang. Oo nga. At saka nga yung double jeopardy, na-acquit na eh. Na-acquit na eh. Paano yun, di ba? Ang hirap naman yata na na-acquit ka na tapos paulit-ulit kang iti-try for the same facts, the same information, di ba? The same crime. Hindi pwede. Talagang it will run afoul to the constitutional proscription against double jeopardy. Number 2, meron din kumakalat ng mga memes. No? Balik-kulungan daw si Laila de Lima. Just to set the record straight, in light of this Court of Appeals decision, balik-kulungan ba si Laila de Lima o hindi? Dalawang bagay gusto kong sabihin dyan. No? I hate to disappoint them, pero yung mga nagsasabi kasi niyan, kahapon nakita ko si Salvador Panelo bago ako interviewin si Harry Roque nagsasalita diyan, no? Dalawang presidential spokesperson ni Rodrigo Duterte nagsasalita about this case. It only goes to show na napaka-interesado talaga ng mga Duterte kay Laila de Lima because Duterte authored the political persecution of Laila de Lima. And hanggang ngayon, hindi pa sila tumitigil. In fact, ang una nag-breakout ng news was Salvador Panelo. So, minumonitor talaga nila itong kaso na to at hindi pa sila tumitigil. It also only goes to show, takot na takot ba sila kay Laila de Lima? Dahilan ba sa alam nila na ngayong nakawala na si Laila de Lima, siya pa'y mag-a-assume ng prosecutor para sa impeachment trial? Ganyan sila katakot kay Laila de Lima, hindi sila titigil. So, gusto ko lang i-link na sinasabi nila, hindi naman daw sila nag-author ng political persecution ni Laila de Lima. Grabe sila sa deny. Pero ngayon, unang-una maglalabas sila. Unang-una magsasalita about these things sila. No? Baka kung nandiyan pa si Rodrigo Duterte, kaso nakakulong na. Baka nagsasalita na naman siya kay Laila de Lima about sa case ni Laila de Lima. Pero, pangalawang bagay na gusto ko sabihin,
Pinakulong na nila si Laila de Lima ng 7 taon, ha? Hindi siya tumigil, di ba? Wala siyang internet, wala siyang aircon, wala siyang radyo, wala siyang computer, ballpen at papel lang ang meron siya, ni ref, wala siya, hindi naman siya tumigil sa pagtatrabaho, di ba? Lahat ng mga most important issues, never siya na walang stand sa most important issues. Nagdi-dispatch siya, di ba? From West Philippine Sea to the continuous murder to Farmally to everything, all relevant issues, hindi katulad ng ibang leaders na walang sasabihin. Si Laila de Lima, kahit nakakulong na, meron pa ring stand, maglalabas ng handwritten dispatches, nakapagsulat pa rin ng most important laws, katulad ng 4 Peace Act, di ba? Ito, United Nations na mismo nagsabi na ang daming na-alleviate from poverty dito sa conditional cash transfer. Hindi ito ayuda na pinamimigay na lang for political considerations. Conditional cash transfer ito, na sinusuportahan ng community-based monitoring system na batas din para makita kung ano talagang datos from the ground. Kasama dito ang Senior Citizen Commission Act, kasama dito ang Magna Carta of the Poor, principal author si Laila de Lima from jail. Ano ko lang gusto sabihin? Ang gusto ko sabihin, siguro naman itong mga Duterte supporters na ito at diehard Duterte supporters natuto na. Hindi nyo mapipigilan si Laila de Lima. Ipinakulong nyo na nga, 7 years sa jail, hindi natinag, ngayon pang nakawala, di ba? So hindi siya na-antig dito, no? So hindi siya babalik sa kulungan. At lalong-lalo, pag si Laila de Lima, ginaganyan nyo, pinipersecute nyo, lalong-lalo siyang hindi titigil. Kasi ginagawa nyo ng mali eh. Laila de Lima will always fight against anything that is wrong. And pag ginagawa nyo siya ng mali, titindig siya lalo, ginaganahan siya lalo. Dapat by now, kilala na nila si Laila de Lima, di ba? Normal, tagal na nating magkakasama dito sa mga nagyayari sa politika. Every time na dinidiin nyo yung ale, lalo siya tumitibay. So sige, idiin nyo pa, i-persecute nyo pa, gumawa pa kayo ng mali para lalo kayong tugisin ng ale. Okay, sabi mo meron pa remedy yung inyong kampo dito sa decision ng Court of Appeals, no? Pero kung sakaling ang matuloy, yung pag-remand dito sa RTC, paano yung proseso nun? I-rewrite yung decision? Ganun ba yun? Alam mo, tapos for how long? Actually, alam mo, pinag-uusapan namin kahapon ng legal team yan, no? Meron rin kaming option na hindi na mag-move ng motion for reconsideration, pero naghahanda kami ngayon, no? Nagpa-final decision pa kami sa aming consideration. Actually, pwedeng i-remand na lang sa regional trial court kasi hindi naman magbabaliktad yung judge kasi may constitutional prescription against double jeopardy. Halang naman sabihin niya, inakwit ko na, i-convict ko pa. So actually pwedeng, okay, sige, para hindi na ito tumagal sa na umakyat hanggang Supreme Court o di ma-remand sa regional trial court, sulatin niyo yung decision, okay na kami. Kasi lahat naman nung nakasulat doon sa certiorari, nothing is against us. Nothing. Walang nakalagay doon na mali. Walang nakalagay doon na madedehado ulit si Laila de Lima. Ang parabang pinagalitan in terms of literary criticism is yung regional trial court judge. No? So, edi kung ibalik nila, ilagay ulit doon yung gustong makita ng Court of Appeals, tapos na tong issue na ito. So hindi makukulong si Laila de Lima at saka ang consideration namin, pwede ka actually hindi na kami kumilos kasi the Constitution is on our side apart from the fact that the truth is on our side, and based on at least our analysis of the decision, para bagang wala namang prejudicial doon sa aming kliyente na si Laila de Lima. So yan, while we're preparing for motion for reconsideration right now, we're gonna decide with finality middle of next week kasi meron naman kaming sufficient time before yung maglapse yung period that we can file a motion for reconsideration, which is 15 days.